In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Si Maria nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth. At buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya. Sa lahat ng salinglahi, ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtubad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman." Tumira si Maria kina Elizabeth na may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa pahayag, sa ikalawang pagbasa sa unang Korinto, at dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. Ang mensahe at pagsanib ng pananampalataya sa pag-aakyat ni Maria at panawagan ni Pope Leo XIV. Ang kantang Magnificat ni Maria ay nagpapaalala ng kababaang loob at ang dakilang gawa ng Diyos sa mga maralita. Isang mensaheng pinagyayaman din ni Pope Leo XIV sa kanyang paglalakbay sa simbahan. Pinahalagahan niya ang pagkakaisa, pakipagdialogo at malasakit bilang buhaying ebidensya ng pananampalataya. Ang pagtulong at pag-asa sa panahon ngayon, hindi lang pagpapadala ang tema. Hinahamon din ni Pope Leo XIV ang simbahan na tumugon sa kasalukuyang mga hamon
tulad ng digmaan, kahirapan at suliranin ng lipunan. Sa pamamagitan ng pag-aayos, gamit ang pag-asa, kapayapaan at pagdadamayan. At ipinapakita sa kabataan ang pag-asa. Sa pagtatapos ng Jubilee of Youth sa Roma, hinikayat ni Pope Leo XIV ang higit sa 1,000,000 kabataan na maging ang tanda ng posibleng ibang mundo kung saan ang kapayapaan ay nakukuha sa dialogo, hindi sa armas. Manifestation ito ng pusong buhat sa Magnificat. Pangako para sa inang hinaharap. Ang pamilya bilang sentrong suporta. Isa rin sa mga bagong mensahe ni Pope Leo XIV ay ang pagbibigay diin sa pamilya bilang unang lugar ng pagmamahalan at pagtutulungan. Isang mahalagang paalala sa atin, lalo na ngayong panahon ng pangkalahatang sakit at pagbabago, ang pamilya bilang simbolo ng simbahan at bayan. Isang tawag sa panalangin at pagsusumikap. Bukod sa kanyang mga mensahe, may mga kaagad na inspirasyon din mula sa kanyang pakikipagtagpo. Tulad ng sinabi niya sa bagong pari na huwag mawala ng kagalakan sa pagkasaserdote. Ito'y paalala din sa atin na kahit sa hirap ay dapat manatiling maningning ang pananampalataya. Mga halimbawa sa ating panahon sa komunidad tulad ni Maria na nanalig sa kabila ng kahinaan. Maging bukas tayo sa pagtanggap ng pagbabago at pag-asa para sa kapwa, lalo na sa mga mahihirap. Sa mga kabataan, suportahan natin ang kabataan na nangangarap ng makabuluhang pagbabago. Palakasin ang kanilang pananampalataya at pag-asa. Sa pamilya, paigtingin ang pagmamahalan at panalangin sa kani-kanilang tahanan. Gawing daan ang pamilya tungo sa pagkabuo ng isang mas matatag na pagmamahal na simbahan. Maging prayerful witness. Isama sa ating panalangin sa araw-araw ang mga hinihiling natin. Kalusugan ng ating obispo at mga pari, ang pagpagaling sa pamilya, pati na rin ang mga nasa purgatorio. Manalangin tayo. Purihin ka, O Bathala. Nagpupuri kami sa dakila mong gawa sa mga baralita at mapagpakumbaba. Tulad ni Maria, pinagpala kami at hinubog ng iyong biyaya. Para sa agarang paggaling ni na Obispo si Bantulo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, Padre Nathaniel Cañares. Gabayan mo rin palagi at bigyang lakas sa patuloy na paggabay sa amin si Monsignor Claro Caluya. At patuloy mo rin gabayan sa espiritual sina Raymond Lawrence, April Misardual, Meridel sa agarang paggaling. Pati na ang buong pamilya, mga nanonood at nakikinig. Para sa mga yumao, si Pope Francis, Manuel Sr., Leopoldo
at mga nasa purgatorio, naway masampungan nila ang liwanag ni Maria. Tulungan kami, Panginoon, maging instrumento ng iyong kapayapaan. Magsilbing sulo ng pag-asa sa mundong nangangailangan ng iyong pag-ibig at pagkakaisa. Amen. Sa muli, inikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!